Ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung anuman po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi, mga minamahal kong mga kababayan. Maraming mga problema, hamon at pinag-uusapang issue sa loob at sa labas ng bansa ang ating kinakaharap. Sa kabila ng mga ito, nariyan ang mga programa ng gobyerno para sa inyo at sa ating bansa. Mula sa Presidential Communications Office, ako po ang inyong lingkod, Oscar Orbos. At ako naman si Shari Olikino. Sabay po tayong napapanood at napakikinggan sa PTV, ang pambansang telebisyon ng bayan, Radyo Pilipinas at sa ating mga official social media channels. Inaanyayahan po namin kayo, sama-sama nating talakayin, himayin at intindihin Ang mga paksa na may kinalaman sa ating pamahalaan at higit sa lahat sa buhay ng ating mga mamamayan. Pag-uusapan natin ito. Sa pinakabagong survey ng social weather stations, lumabas na 27.2% ng mga pamilyang Pilipino noong Marso 2025 ang nagsabing nakaranas sila ng gutom. Ikatlong magkakasunod na buwan na ito ng paglobo ng hunger rate ngayong 2025 at sinasabing pinakamataas mula noong September 2020 o nang tumama ang pandemya. Kulang talaga yung sahod. Tapos, minsan nag-i-extra ako. Bantay ng bata ng kapitbahay namin, gano'n. Okay naman yung kita sa apang araw-araw. Pagkano, hinahinay sa pagkagastos. Tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng buhay. Kahit mahirap, nagagawa naman ang paraan. May mga bata akong nag-aaral sa school. Kulang po talaga yung kinikita. Paano nga ba tinutugunan ng pamahalaan ang mga problema ng mga pinakamahirap at maliliit na sektor sa lipunan? Pag-usapan natin. Magandang gabi, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayong gabi, nandito ho kami sa bahay, opisina o tanggapan ng ating Secretary Rex Gatchalian. Alam ho ninyo mga kaibigan na hindi ko na kailangan siyang i-introduce dahil kung ako ang tatanungin ninyo, kumbaga yung trabaho niya ngayon as the Secretary of DSWD, he's like a fish in water. Kasi yung serbisyo sa madla, ito yung kinalakihan niya, long-term mayor, congressman, at ngayon po ay naglilingkod sa atin lahat by attending to the unempowered, the poor, the underprivileged, kumbaga yung marginalized, yung mga nangangailangan. So alam po ninyo, napakabigat po ang kanyang trabaho dahil yung trabaho niya ay uma-atensyon dun sa sektor na kung saan ito po ay sukatan ng isang sibilisadong lipunan. How we attend to the underprivileged is the measure of how far we have gone as a civilized country. And we are. So, nandito kasama ho natin, dito sa bahay niya mismo, si Secretary Rex Gatchalian. I will ask you immediately, ito pong sektor nyo are the underprivileged, yung nangangailangan. Ito ho ba ay isang malaking hamon sa inyo? Or ito ho ba ay kayang-kaya niyong gawin dahil ito'y ginagawa nyo noon pa? Manong Oka, Shari, welcome to DSWD, tanggapan ng taong bayan, actually. Manong Oka, tama ka mabigat kasi ang aming sinusubaybayan ay ang tawag na namin the poor, the marginalized, the vulnerable, pati yung vulnerable. Yan yung mga sektor na hindi kayang magsalita para sa kanilang mga sarili, hindi kayang protektahan ng kanilang mga sarili, o sila yung talagang walang-wala para protektahan yung kanilang mga sarili. So napakalaking mandato, napakalaking responsibilidad. Kung tatanungin nyo kung kaya ko mag-isa, hindi ko kakayanin yan mag-isa. Sabi nga ng Presidente, no department is a silo. Ibig sabihin, walang isang departamento na kaya sukurin ang kahirapan at ang kagutuman. Pero pag sama-sama tayo, kasama namin yung mga kawani, the 40,000 strong
na mga social workers at development workers ng DSWD kakayanin. Yun ho bang mga, let's say, social workers ng bawat LGUs all the way to the barangay, they also coordinate? They coordinate with you? Magandang tanong yan kasi minsan ako-confuse ang mga tao. Sa local government code, devolve o ibinigay na kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan ang social welfare. So, merong mga City Social Welfare and Development Office, municipal, provincial, wala naman sa barangay, pero ang LGU na Social Welfare and Development, nasa sa kanila yan, devolve yan. But, hindi ibig sabihin wala kaming koordinasyon sa kanila. Dahil sila ang nasa field, sila ang implementor ng mga programa namin, katuwang namin sila. At the same time, regulator nila kami. Kami ang nagpo-provide ng training sa kanila at mga bagong standards sa kanila. Mayroon kami kasi ditong Standards Bureau. We regulate NGOs, foundations, and social workers. Do you also issue certain certificates, let's say, qualification? Yeah, well, they're all licensed sa PRC sila. Yes. Pero yung continuing learning nila, meron kami, isa maganda na yung tanong na yan, isa sa mga palak namin ng presidente ay yung ibuuin ulit yung DSWD Academy. Nasa Taguig to. Kung matatandaan nyo, nung unang kay President Marcos Sr., merong Centers of Excellence in Asia Pacific na tinayo. Kasama dyan yung ERI, yung Rice Institute, yung DAP, yung Fishery School sa Iloilo. Meron yung pang-apat, yung Center for Excellence in Asia Pacific for Social Work and Community Development. Nasa amin yon. These are all in the works now? No, it's with the department, but unfortunately, over the years, medyo napabayaan siya. Pero sabi nga ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., kailan ibalik natin yon? Kasi doon magko-continuing learning ang ating mga social workers sa government sector, sa mga local government, sa mga NGOs, at maaring yun ang maging ambag natin sa Asia Pacific region or Indo-Pacific region. So, ang nangyari lang doon, tumatakbo siya, pero nire-rehabilitate namin yung building niya, which is slated to open August of this year. Okay, dagdagan ko na. Kasi pupuntahan ko yung last word in your department, development. Yes. No? Doon sa nga nangangailangan, doon sa nasa baba, you intend to bring them up somewhere through these development programs. Will you please explain? Manong ka, Shari, alam nyo, biro ko nga lagi ito. Nasanay na ang tawag lang sa akin, kalihim ng social welfare. Tumitigil na doon. O Department of Social Welfare. Maayos naman talaga at kailangan talaga at responsibilidad talaga ng gobyerno ang social welfare. Tama. Yan yung ayuda. Yan yung pag sa oras na may krisis kang pinagdaraanan, dapat ang Estado handang tumulong sa iyo. Kahit sa pinakamayayaman na bansa, nation, worldwide, ang social welfare ay bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan. Social protection yan eh. In fact, ang social welfare, hindi lang sa mga wala sa buhay, kundi ang bawat Pilipino pwede pumunta sa DSWD para makatanggap ng tulong pinansyal kapag may pinagdadaanan siyang krisis. Medical ba yan? May namatay ba sa pamilya? Bigla ka ba nang wala ng trabaho at hindi ka makabili ng pagkain? Social welfare. Yan yung kilalang-kilala nyo. AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation, AKAP, o yung ayuda para sa kapusang kita. At yan yan yung talagang napakikita at pinagtutuunan ng pansin. Okay. Pero may apelido kami, yung development. Yan yung hindi masyadong napapansin. Kasi ang development, long game yan pang matagalan. Yes. Walang social welfare, instantaneous. Ibigay mo, magagamit kagad. Ang development, yun layunin nito ay maiahon natin ang mga kababayan natin mula sa kahirapan ng pangmatagalan. Hindi yung band-aid ng solusyon. Actually, if I may ask, no? In terms of, lagay na lang natin specific, nag-graduate kayo. Just for instance, yung 4Ps, no? Siyempre, tinutulong-tulungan. May mga rates of graduation sila. Yes. At yung tinatawag na pupuntahan nila dahil mayroon na silang hanap buhay. Can you tell us a story? Maganda yung kwento ng 4Ps kasi yung 4Ps, akala ng mga tao ayuda yan. Hindi. It falls in the development side more than the social welfare side. Bakit? Una, ang layunin ng 4Ps matagalan. Ibaahon ang ating mga kababayan mula sa kahirapan na isasalin mula isang henerasyon hanggang sa susunod na That's the henerasyon. term, ahon. Break intergenerational poverty. Kasi maraming tao, pag sabi 4Ps, akala nila kaagad, ngayon. Hindi. Ang 4Ps, namumuhunan tayo sa ating mga kababayan, we invest in human capital,
para mabali natin yung kahirapan mula sa magulang na ipapasa sana sa anak. Paano ginagawa yan? Sa tuwing nakakatanggap sila ng grant o ng tulong pinansyal mula sa gobyerno, may kondisyon na kaakibat yon. Pinagtatrabahuhan nila yon. Hindi yon yung hihingiin lang. Una dyan, kailan yung mga anak mo na nasa primary education, basic education, dapat nag-aaral. Hindi pwedeng nagda-drop out sila. Pangalawa, dapat yung early childhood health interventions nandun. Ibig sabihin yung mga bakuna, yung mga pagpunta sa health center, Yes. lalo na sa mga nagbubuntis at nagpapasuso ng mga nanay. Ang layunin natin, yung susunod na henerasyon, kailan edukado at matibay ang kanilang health basics. You know, it's very clear. Huh? You invest in them so that they will invest in this succeeding generation. No, we're investing already in the succeeding generation. We're forcing them to invest in the succeeding generation. Now, tinanong nyo, ano yung markado ng 4Ps? Bagamat masyado maaga pa kasi wala pang isang henerasyon, meron ng mga telltale signs na nakikita ng tagumpay nito. Katulad nito, this year alone, sa administrasyon ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., 700,000 mula sa 4.4 million household ang gagraduate na sa programa na to. Ano ibig sabihin? Naging self-sufficient na sila. Mula sa survival mode, ngayon self-sufficient na sila. Kaya na nila tumindig sa kanilang mga sariling paa. So ibig sabihin, sa pamilya na yan, meron ng nagtatrabaho, meron ng diploma. So yan yung development side. Matagal man, nakarating rin tayo doon. Pero hindi pa tapos ang laban dahil nga 4.4 million yan, talagang kailangan pa natin tuloy-tuloy. Just that, yung rate of graduation, sa tingin ko, from your information, maganda. Pero meron bang rate of addition? Meron, may nag-waitlist. Pero kung tatandaan natin, napababa na ng ating Pangulo ang poverty incidence. Nung nagsimula siya, it's at 18-point-something%. Yes. Now we're down to 15.5. So kung i-raw number nyo yun, that's only 3.5 million Filipino families. So anong ibig sabihin? Kung nasa batas na dapat 4.4 ang nasa loob ng 4Ps, 3.5 lang doon ang mahirap. Yung balance, matatawag na nating near poor. So ibig sabihin, hindi mo na sila pwedeng tawaging mahirap na mahirap, kundi pinoprotektahan na natin yung maaring vulnerable na bumagsak pa ilalim. Ibig sabihin, maaring komportable buhay nila, pero near poor ang tawag. So isang trahedya sa pamilya, bagsak na naman sa poverty yan. So ang ginagawa natin ngayon, sa utos ng ating Pangulo, protektahan natin tong middle class natin, yung emerging middle class natin. Para hindi masigurado natin na yung tagumpay natin na iahon sila sa kahirapan, hindi yung akyat, bababa, aakyat, bababa. Actually, one last on this, because sa akin, napaka-importante ito. Galing ho ako sa probinsya, Secretary. Yung pagbigay ng 4Ps na mayroon lahat itong paghamon, actually, it gives them hope. Tanggalin mo ito, parang wala. So that to me is the most important. Suddenly, they think and they now realize that there is hope going up. Manong Oka, around 70% of our 4Ps beneficiaries are in the rural areas. Mga magsasaka, mangingisda. At ang backbone nitong ating bansa ay agrikultura. You know that very well. So, wag nating iisipin na ito ay ayuda, kundi ito ay tulong para sa kinabukasan ng ating bansa. Namumuhunan tayo sa anak ng mga mangingisda, sa mga anak ng mga magsasaka, sa anak ng mga factory workers. Para one day, pag sila naman, mas mataas na antas ng trabaho ang kanila makukuha. Walang masama maging magsasaka, walang masama maging mangingisda. Pero what we're trying to do now is opening more doors, more options for our young people. Thank you. Dahil namumuhunan tayo sa kanila. One last, kasi Go ahead. when this idea of 4Ps was being started, I go back, madami ho tayong inaral up to Mexico and South America. And there were many of us at that time na huwag kasi bibigyan mo ng pera, magiging tamad yan, etc., etc. It is the hope and the conditionality that they can go up. And that's the reason I Manang think. Oka, we cannot stop talking about 4Ps kasi bibigyan ko kayo ng data. Thank you, sir. Thank you. Ang 4Ps, ang pinakamalaking anti-poverty program, hindi lang ng Pangulong to, kundi ng lahat ng Pangulo nitong buong bansa. Almost half of our 230 billion budget
goes to 4Ps. So kung meron tayong pangangalagaan na programa, dapat yung 4Ps na Thank you. programa ang pangangalagaan natin. Una ho yun. Pangalawa, tama ho kayo, it's been patterned after different countries. Yes. Pero ang kakaiba sa programa natin, ang kaya natin ipagmalaki, meron itong fundamental na family development sessions. Yung ibang bansa, walang ganon. Sa atin, may kondisyon na dapat dumadalo sila sa tinatawag na family development session kung saan pinagtitibay natin yung values ng pagiging Yes. pamilya. Kakaiba yan sa ating bansa at kakaiba yan sa ating kultura. And panghuli, sabi ko nga, whatever they say about 4Ps, no? Ako, nung naging mayor ako, laging sinasabi, nako, ipang-re-reband lang yan, ipang-susugal. Walang direct na data. There's no evidence anywhere that shows na ginagamit sa mali. Merong isolated cases, kasi syempre may mga mapasaway There will talaga. always be- Pero on an overall scale, yung 4Ps program is used to its intended purpose. Paano ko nakakasasabi niyan? Alam nyo ba na close to sa data ng mga 4Ps na mga may mag-aaral, almost universal na ang nag-aaral sa primary education. Mas mataas pagdating sa junior high school, almost 8 out of 10 ang nasa junior high school. Yeah. Mas mataas ang numero ng mga batang nag-aaral pagbahagi sila ng 4Ps program. Ayan, si Shari kanina pa gusto magtanong. Oo So, nga go on. po. Actually, sir, maganda yung nabanggit ninyo na DSWD Academy kasi ako ay graduated with a degree in Community Development po, Ayan. NUP Diliman. No? So, paano Ma-recruit ka namin dito. Ayun nga, sir. Secretary, ano pong itsura ng programang ito? After po ba nito, mayroong certification, yung Yes. ating mga social workers? It's already running right now. Wala lang siyang physical na bahay dahil kinukumpuni inaayos, namin. okay. It's running, actually we're using the UP facility. Oh, I Nagre-rent kami doon. Multiple courses siya. Una, run by DSWD. Ulihin ko, sino ba mga kliyente? Sarili naming mga social worker at development worker. Sa social worker namin, nakakuha tayo ng partnership with the PRC. Ito na yung counted na yung continuing learning Wow. ng credits ng social Credit. worker. Two, meron tayong community development work doon, Yes. training. Kasi tayo lang naman sa Asia halos ang leader sa CDD or Community-Driven Yes. Development. Yes. Yung Kalahi program natin has been there for 30, 40 years. Diba? So, oo, may certificate for our workers, for private sector NGO social workers, but more importantly, for LGU social workers. Alam nyo, pag ikaw ay nasa 4th class, 5th class, 6th class municipality, halos wala ka ng pangbayad ng social worker. Tama ho yun. So ano nangyayari doon, Shari? Si yung secretary ni Mayor, siya na rin yung social worker assistant. Siya Exactly na lahat. po. So, hindi natin pwede ipilit na kumuha ka ng social worker kung wala nga pambayad, wala tayong magagawa. Exactly. So we just empower them. At least may standard kung ano dapat ang gagawin natin. Hindi pwede yung kanya-kanya tayo, para-para tayo. So, there are certifications and accreditations that comes out of that academy. Do you have a desk here in the DSWD? I will have to ask it that way. For senior assistants, senior, let's say, education, or even for the others, gender equality. Secretary, ano po yung mga programa natin ngayon? O paano natin pinangangalagaan yung mga children in conflict with the law? Nagagamit daw, di umano, itong pamimigay ng ayuda for political purposes, lalo na election season. How do we ensure na hindi ito nangyayari? Mga kababayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong panunood. Ang pag-usapan natin with Oscar Orbos ay inyo nang mapapanood tuwing Lunes at Huwebes. Tandaan po, Lunes at Huwebes, 8 p.m. to 9 p.m. dito sa PTV, ang inyong pambansang television. Pag-usapan natin. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. From local to international cuisine, tara na sa another food venture that will satisfy our palate. And magsa-start na tayo sa fa. Sa fa. Fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Fa, fa. Eats Fun goes to Fairview. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para sa mga pagkain made from scratch and made with love.
Dad, ang sarap. Ganito pala yung lasa pag pinaghirapan. It's Fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga. The secret ingredient is love. Dito lang sa PTV. Nagbabalik po ang pag-usapan natin. Mga nakatatanda, may kapansanan at mga kabataan. Ilan lamang sila sa mga itinuturing na vulnerable sector. Pinakaapektado tuwing may kalamidad, krisis o pagbabago ng ekonomiya. Ang mga sentimiento at katanungan nila sa tanong ng masa kay Manong Oka. Manong Oka, ano po ang maitutulong sa akin kasi may mga anak po ako nag-aaral. Manong Oka, ako ay nag-extra lang kung ano po bang magtutulong sa amin ng DSWD. Ngayon, Secretary, pinahapyawan na ninyo, actually pinalalim na ninyo yung usapin about 4Ps. Ngayon naman, kamusta yung ating AKAP at AX program? Well, yung AKAP last year serviced 4.5 million near Wow. poor or low income Last year. individuals. Yes. Galing. And then this year, we're targeting the same number. Ganun din yung AX kasi magkapatid yan na programa. Alam nyo, no matter what you, marami tayong narinig tungkol sa mga programa na to, pero lagi kong ina-assure ang taong bayan na ultimo sa dulo nito, ang mga social worker ang mananaig. Sila ang pipili, sila ang susuri, sila ang mag-aaral kung sino dapat ang makatanggap nito mga tulong na to. You know, may dagdag lang ako dyan, no? There are many who would complain. But the first one who would complain really would be the people themselves. And kung titingnan mo yung complainants, etc., hindi sila. The other thing is, if anyone has any complaints, well, the courts and the administrative remedies are Manong there. Oka, marami ng survey ang lumabas, hindi kami ang nag-commission, na mayorya ng Pilipino ang natutuwa sa social welfare programs ng gobyerno, in particular yung AKAP. Marami sa kanila ang nakakagamit at marami sa kanila ang natutuwa sa programa na to kasi it makes you feel that government cares for you in time of need. Actually, I will have to add something dun sa institute nyo, no? Kasi sa akin, napaka-importante yun. There's involvement everywhere. You know, I don't know if you can make it accessible to overseas Filipinos who iniisip nila anong gagawin ko pag uwi ko. I would like to earn something that will be of benefit to my... Yes, it's open to all. Actually, maraming social entrepreneurs dyan eh. Ang puhunan nila is the good deeds that they do. And lalo na sa yung mga kabataan. We can encourage them to go to social entrepreneurship, meaning ending hunger, ending illiteracy. Alam niyo, mga kabataan ngayon, they don't have to go abroad. There are plenty of opportunities in the Philippines alone to do good work and at the same time earn a living from it. Social entrepreneurship is a word now that's used worldwide. So ba't hindi natin simulan dito sa Pilipinas? Alam mo, Secretary, naumpisahan na rin natin ito, no? Kasi sa tingin ko, your kind of institution is right there in the middle as a catalyst. The involvement of the private sector, naghahanap din sila kung paano sila makakapunta dun sa social amelioration. Correct. Do you have a help available to the private sector? Alam nyo, in all our programs here, we always use the whole of society approach. Alam namin na ang pagsugpo sa kahirapan at kagutuman, hindi yan kaya ng gobyerno itself. So we've done many partnerships with the Management Association of the Philippines for our anti-hunger program. Manila Water, lahat yan partner Private natin. companies. Yes. And at the same time, sa institute na yan, marami tayong private sector partners kasi maraming content sa pribado. Halimbawa, Ayala Foundation. Through their Consuelo Foundation, napakagaling nila pagdating sa case management and social protection for women. They're known for that. They're helping us develop our modules, not just for our social workers, but also for the people that will join that institute. Galing. And then we're working also with other UN agencies like World Food Program. Meron din tayong programa ngayon na tumatakbo with Australian AusAid. Kasi ang layunin nga natin is pagyamanin ang pag-iisip ng iba't ibang mga manggagawa sa larangan ng pagtulong masugpo ang kahirapan. Yung idadagdag ko ito, no? Nagbibisita tayo sa Japan, sa China many times. Isang nakita ko sa, let's say, sa Japan, they really require the seniors to be employed.
One of the areas na kitang-kita mo, makikita mo yung mga matatanda, for lack of a better term, seniors, doon sa train stations, they do nothing but to monitor and set. Moderate crowd. In other words, yes, parang mayroong, do you have a desk here in the DSWD? I will have to ask it that way, for senior assistants, senior, let's say, education, or even for the others, gender equality. We used to have that, but we're gradually shifting because, di ba, kung matatandaan nyo, Congress enabled the law that created the National Commission on Senior Citizen. So, naging mandato nila pangalagaan ang kapakanan ng ating mga senior citizen. What's left with us will be the social protection side of it. But in terms of programs, pati yung iba't ibang mga napunta na dun sa bagong commission na yon. For the record, we want it back. In fact, I'm working with Congress and the Senate na ibalik sa amin sana yon kasi may institutional knowledge na kami. Pero sa amin natira yung social pension. At the same time, yung social protection. I was about to ask you, but idagdag ko na lang yun. No? Madami ho tayong retired na magagaling. They have the talents. They don't know a forum or a platform where dadalhin nila para matulungan nila yung mga mas bata. I was about to ask you, yung pala sabi mo, linipat na. But as a matter of suggestion, shall I say, poverty alleviation part of your mandate is that yun mga, for lack of a better term, seniors, matatanda, will now be able to, let's say, retired lawyer, retired doctor, retired accountant, pwede nila silang magturo sa mga bata. Well, meron kaming ongoing program ngayon. It's a pilot program called Apocom. Meron kaming mga shelters for senior citizen. So, syempre, nabobore na sila doon. What we did was we capacitated them to do values formation for our younger clients naman sa kabilang bahay. Meaning, when I say bahay kasi magkahiwala yung tahanan nilang dalawa. So, it's a running program. Hopefully, you can see it one of these days. But of course, it's for our clients inside our care facilities. But for the time being, maybe we have to get in touch with the National Commission on Senior Citizen kasi I'm sure they have a lot of programs for our senior citizens. Manong Secretary, masingit ko lang, bilang pinag-uusapan ho natin yung mga seniors, Secretary, ano po yung mga programa natin ngayon? O paano natin pinangangalagaan yung mga children in conflict with the law? Okay, lahat yan nasa namin, JJWC. When I say namin, it's an attached agency, yung Juvenile Justice Welfare Council. Their main goal is, one, masigurado na may mga angkop na mga pasilidad para sa ating mga children in conflict with the law. It's a partnership with the local government units kasi nasa matas rin yan. Pero at the same time, they capacitate, they run programs. Sa katunayan, makailan lang, pumirma nga kami ng Memorandum of Agreement with the Japanese government because meron silang mga programa that aims to empower, provide programs kasi madali yung pasilidad eh. Pero anong gagawin nila afterwards? The rehabilitation and the reintegration. So yan ang aming pinagtutuunan ng pansin ngayon. Yung programa para masigurado natin na mabalik natin sila at maging produktibo silang mamamayan by the time they age out. You know, I don't like to talk about this. You know, both of us have been LGU officials, but sometimes may pagkukulang ho talaga doon. There has to be a review from the national government. Do you have, in effect, I'm talking of all the social security programs, na pag nakita nyo na hindi maganda yung ginagawa, assuming lang, no? Yung mga nasa LGUs, you can actually have the power to recommend certain withholding of the IRA and that. It's not a punishment. It's not a punishment, but it's actually a push. Nandun siya sa seal of good local governance, Yes. SGLG ng DILG. May malaking component doon when it comes to social protection. So sila sa Actually, it's a composition of all the departments, but sila yung nagpapatakbo ng seal of good local governance. Pero sa loob niya, may mga criteria na galing sa iba't ibang mga departamento. Ang nasa amin doon, yung gender equality programs, programs for seniors, child welfare, child protection. So bahagi yan ng mga ino-audit sa kanila every year ng DILG at kasama ang aming auditors. I see. May sinasabi rito, Secretary, 300 childcare development centers ang planong itayo ng current administration. Ano po ang magiging role dito ng DSWD? Shari, unfortunately, wala na rin sa amin yan. Oh, okay. Yung Early Childhood ECCD, Early Childhood Council, ay when I got here, by law, nilipat na sila sa DepEd.
Okay. So we unfortunately don't have any participation in that area anymore, except that kami yung nagpo-provide ng supplemental feeding para sa mga kabataan sa mga childhood development centers. Supplemental feeding, Yes. which would involve actually what? From your institution to local institutions? Yes, ang push namin lagi is logistically it's easier if yung pondo namin ibigay na lang sa mga local government units. Sila yung nag-establish ng mga school-based kitchens. Sila rin yung nag-establish ng mga community-based kitchens, central kitchens in the city. And at the same time, they also empower their farmers using the Sagip Saka law to buy produce from those community-driven cooperatives. Ayaw kong dagdagan yung trabaho nyo, but taking care of the homes for the elderly or the sickly and the unempowered. Do you have such kind? Yes, we maintain 76 residential care facilities. Of the 76, marami rin ho dyan ay para sa ating mga senior citizens. Pero Manong Oka, we really don't encourage people to just drop and leave their old people with us. Wala sa kultura natin yun eh. That we'd rather look at it from a perspective of being proactive. Recently, Congress passed the Parent Effectiveness or the Parent Effectiveness Law. Doon, gumagawa kami ng mga modules para patakbuhin at mandatory para sa mga magulang na umattend nun. Ba't ko binanggit to? Kasi at a young age, we have to teach our young people na pag tumanda ang kanilang mga magulang, hindi mo yan ipamimigay na lang. Kundi part of the Filipino value, part of the Filipino morals is to take care of our older people. But Wala na tayong layunin sana na dumami pa ang ating mga sa home for the aged kasi we want our families to take care of their older people. the reason I ask that is because there are many hospices around and ang sinasabi nila, hindi nila alam kung ang in charge sa kanila ay tutulong talaga sa kanila. Private, no? These are private. DOH or No. DW. Manong Oka, we take care of our own facilities. But whenever somebody establishes a hospice na private, it becomes your responsibility to fundraise and to take care of your own. Yes. We do provide technical assistance. We regulate them. We teach them what to do. Pero pagdating sa operational cost nila, dapat may sarili silang mga donors. Now, one thing that I can assure you though is they get their licenses from us. Whenever they are licensed and accredited sa amin, meron kaming portal na recently nilaunch, yung Kaagapay portal. Ano ho to? We make sure na lahat ng mga foundations, care facilities na private na na-accredit namin na kompleto ang papeles, we post them there for donors to donate to them. We want to make sure na may avenue to tell the donors na, look, ito yung mga maaayos na pwede niyong tulungan, dito kayo sa kanila mag-donate kasi kompleto ang kanilang mga papeles. For our tawag namin dyan, Social Welfare and Development Agencies or SWADAs, gusto natin naman magkaroon ng insentibo na magpalisensya sa amin. Huwag yung fly-by-night sila. The matter of accreditation of these institutions is your responsibility. Yes. Thank you. Manong Secretary, actually, it is really, really nice to hear more about the development side. Babalik lang ho ako ng konti doon sa pamimigay ng ayuda. How do we ensure po sa kasalukuyan, Secretary, na efficient po yung pamimigay again, natin ng number ayuda? one, at the end of the day, it's a social worker's call. Lahat ng tao pwede mag-refer dito. Pero at the end of the day, it's a social worker na masusunod kung qualified ba, magkano ang ibibigay. May mga guidelines na sinusunod din. Halimbawa, hindi pwede to araw-araw, kundi every 3 months ang lockout period. Hanggang magkano lang ang pwedeng ibigay. May limits din. Pero Shari, we're working on making it more efficient by streamlining the steps and automating it. Within the year, hopefully, yung guarantee letters namin automated na. You know those are the two keys. It's transparent and it's accountable. We always, may publication purpose, may publication provision naman to. So we make sure that sa social media pages namin and sa webpage namin, yung mga recipients na papublish. Marami hong kritiko ang nagsasabi, Secretary, na nagagamit daw di umano itong pamimigay ng ayuda for political purposes, lalo na election season. How do we ensure na hindi ito nangyayari? Well, ulitin ko, ang main character sa storya na to yung social worker. Kahit sino pa mangako sa taong bayan na bibigyan kita ng ganito, pag sinabi ng social worker na hindi ka qualified, hindi ka pasado, then wala ka matatanggap. The warning siguro is to the general public. Huwag tayo pa maniniwala kung kanino-kanino lamang. No, go ahead, please. May mga itatanong sana ako na uukol dyan. Now, going back to being used for political reasons, purposes, una, hindi namin sila ina-allow during payouts. Wala sila doon.
Pangalawa, we make sure na kung may complaint, we investigate. And we will file the appropriate charges kung ginamit sa mali yung ayuda natin. Sa akin, as I'm speaking as a lawyer here, sa dinami-dami ng sinabi, whatever it is na sinabi nila, ang key dyan is they have to file the proper case. Yes. Kung sa isang lugar, sabi ganito, binulsa ganito, the first step really is to file a case. At the end of the day, meron din social media channels ang DSWD. Pwede kayo mag-report sa amin kasi we have a very robust grievance mechanism. Talagang iniimbestigahan namin yan. Okay. I-chat lang sa official Facebook page po Oo. ninyo. Marami mga isolated cases kami as far as Davao Oriental, Davao del Sur. Inimbestigahan namin dahil nag-post lang. In this age of social media, lumita mundo eh. So might as well take advantage of it para you have eyes and ears everywhere. Mga kaibigan, nakita nyo, di mauubusan ng pag-uusapan po dito. Babalik ho kami, mas madami pa ho tayong tatanungin kay Secretary Rex. Kung kayo ho, ngayon, madaming paghamon na hinaharap. Resources, I'm sure, will always be kulang, no? Pero kung magkakaroon kayo ng resources, saan ho ninyo? Kung kayo ho, ngayon, madaming paghamon na hinaharap. Resources, I'm sure, will always be kulang, no? Pero kung magkakaroon kayo ng resources, saan ho ninyo ilalagay? Magandang gabi mga kababayan. Shari Olikino po ito ng Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Maraming salamat po sa inyong patuloy ninyong panonood ng ating programa. Ang Pag-usapan natin with Oscar Orbos ay inyong mapapanood tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa PTV4, ang inyong pambansang telebisyon, at sa ating mga official social media channel. Pag-usapan natin. To share the stories of our people is a privilege. It's a commitment. Responsibilidad namin ito bilang journalist. Ito ay isang hamon upang buksan ang ating isipan patungo sa mga bagong perspektiba. Yan ang hamon na aming tatanggapin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. Ako po si Maan Makapagal, on assignment. Tuwing Lunes, alas 7 ng gabi, dito lang sa PTV. Sa inyong pagiging mabuting pastol at ama sa aming mananampalatayang Pilipino, baunin ninyo sa inyong pagyao ang aming mga panalangin at walang hanggang pasasalamat. Paalam, mahal naming Santo Papa. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, Iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Balik ho tayo, Secretary. Mayroon akong tatanungin which is the store, shall I say, affair. Kung kayo ho, ngayon, madaming paghamon na hinaharap. Resources, I'm sure, will always be kulang, no? Pero kung magkakaroon kayo ng resources, saan ho ninyo ilalagay ito? Ayun, Manong Oka, nabanggit nyo na kanina, may isa kaming inisyatibo dito na gusto namin isulong. Sa bansa na to, dahil Kristiyano tayo, napakaraming good doers. Ang daming gustong tumulong. Nakwento nyo na kanina, may mga nagbubukas ng hospice, Yes. orphanage. Lahat sila, may gusto nilang intention is tumulong. Pero alam natin kulang rin yung resources nila eh. Isa sa sinusulong namin sana dito is to really tighten the partnership between private and public sector. Paano? Na sana, kesa magtayo ang gobyerno kasi napaka-inefficient magpatakbo ng care facility, bayaran na lang natin tong mga
tulungan na lang natin sila sa operating cost nila. Kumbaga, kung may nahanap kami ng isang kliyente, in-endorse namin sa'yo, may bayad yun from the state. It's a state subsidy for cost of care para sa mga private sector partners natin na nagpunyagi na magtayo ng ganito mga pasilidad. Kasi at the end of the day, nation building is not about government alone. Nation building is about all of us doing our part. But we know that mas magastos pa at mas inefficient pag yung gobyerno ang magtatayo. Alam mo naman yun, matagal, mahaba ang red tape. Pero pag nandiyan yung mga pasilidad, pakinabangan na lang natin. But we should be able to, kung may pondo lang kami, to help them legally, of course, to pump prime them para sila na lang ang mag-aruga para sa ating mga kliyente. I wonder if the charter, and I guess it can be remedied, no? Where a certain fund is set up. Allocated for them. Is set up actually para pwede sila dun umutang o get Wag na nga ho umutang more of cost of care. Rather than us building our own facilities, ibigay na natin sa kanila yung mga kliyente dahil they have the expertise. Pero bayaran natin yung cost of care o yung pamamalagi, yung gastos sa pamamalagi ng kliyente na yon. So it's a grant actually to them. It's actually a payment to them. All right. But syempre, malaking pondo ang kakailanganin yan. We're already looking at our policies here to enable it. Pero, mahirap naman yung isa bibigyan mo, yung isa hindi mo bibigyan. In fact, this is not my idea. This is the idea of Senator Pia Cayetano. Sabi nga niya, napakaraming magagaling na mga care facilities dyan. All we have to do is empower them. And then we regulate them. Meaning, mag-endorso kami ng kliyente sa'yo na may kaakibat na fees. Pero dapat yung standard mo, standard ng gobyerno. In other words, hindi ko bibitawan ito, no? Because sa akin, very much like what they have in the US, in many ways, they ask the families not only to take care of their own, but actually they expand it into it's a business in effect, but that is accredited by the government itself. We're doing the same when it comes to children. Pinatitibay natin yung foster care system natin sa Pilipinas. It's under our attached agency, National Authority on Child Care. Kasi dito sa ating bansa, medyo bago yung konsepto na yan, di ba? But we're already revamping it to make sure na yung mga pamilya na yun may capability na alagaan talaga pansamantala ang mga kabataan na naabuso, napabayaan, iminaltrato. Pero at the same time, we give them something for their services that they offer. Pero sana mas malaking pondo para across the board sa kababaihan, na mga nabuso, sa mga matatanda. Kasi maraming ang pasilidad sa private sector na mas magaling pa sa atin kung tutuusin. Yes. Okay, Sherry. Manong, actually kabilang po sa gawain o mandato ng DSWD Secretary ang agapayan din yung ating mga kababayan sa panahon ng sakuna. No. Paano ho natin ginagawa ito efficiently, yung pamimigay ng ayuda tuwing may sakuna at disaster response? Yes, exactly po, Manong. At ano-ano po yung immediate help na ating binibigay? Sherry, una, tama ka na sa mandato ng DSWD yung disaster response, hindi rescue or response. Yes. But before we do that, we also have to remember sa local government code, ang first responder ay ang local government. Naging mayor kasi ako, kaya makulit ako dyan. Yes. We don't want to infringe on the local autonomy. Pero ang DSWD, kailangan readyng sumuporta pag kinapos na yung mga local government natin. Tama. Under the Marcos administration, Marcos Jr. administration, meron tayong programa na nilunsad yung tawag natin buong bansa handa. Ano ibig sabihin nun? All nation. All year round, naghahanda tayo. Okay. Meaning, yung pagbili, pag-stockpile, pag-repack ng goods, hindi yan ginagawa pag malapit na yung bagyo. Kundi 365 days a year ginagawa You preposition all of this. Yes. Mahigpit ang Pangulo natin dyan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Ano yan, tawag namin dyan, hub, tayo nagpapatakbo doon. Meron tayo sa Maynila at sa Cebu. Yun yung main repacking center natin. May spokes tayo. Ibig sabihin, ito yung mga medium-sized natin na mga bodega. Normally, inuupahan natin or pag-aari ng mga local government units na may memorandum of agreement tayo. And we have the last mile warehouses. Ito yung maliliit na warehouse para sa mga bundok, sa mga isla na laging tinatamaan ng sakuna para meron kaagad silang gagamitin sa oras ng pangangailangan. You have your coordinative, I'm sure, no? Because you're part of it, OCD. Yes. Manong Oka, I'll state for the record, as we speak right now, nationwide, we have close to 2.8 million family food packs na naka-imbak lang sa ating mga bodega. Hindi gone are the days na
palagay ko sa administrasyon lang na ito na buo yan, yung kailangan ready tayo lagi. Dati salita lang yan, ngayon ginagawa. Sa buong bansa handa program ng ating Pangulo, we constantly procure, replenish, stockpile. Kaya nga, magugulat kayo, pati sunog, nagre-responde kami pag hindi kaya ng local government unit. Minsan kasi nakikita lang sa TV, malalaking sakuna. Would you know that last year alone, we were able to distribute close to 8 million family food packs because sunod-sunod yung bagyo. That's the largest, mga 9 million, largest dispatch of family food packs in DSWD's history. Yan ay dahil sa vision ng ating Pangulo to make sure na laging nakahanda ang ating bansa. These are done by your regional offices? No, Regional offices? what we do is we run the hubs. Okay. So, run by the central office yan. Central office. But we distribute it sa regional offices who further distribute it. Parang networking yan. May middle-size warehouses, meron tayong small-size warehouses. Ang importante lang is we maintain, tawag namin doon, the required par stock. Hindi kami bumababa doon. You know, if we have this kind of organization, focus, and dedication that address the marginalized, the people who need, sa tingin mo ba, Secretary, what else is needed in order to better address whatever contingencies we may have as a nation? Insofar as the marginalized sector, gusto kong itanong in terms of numbers, even in draft numbers, ilan ho ang constituency ninyo at this time? Nabanggit ko kanina yun, theoretically speaking, at 15.5% poverty incidence, that's around 3.5 million Filipino families. Pamilya. So household. Household. So that means Times 2 or 3? times 5. Times 5. Mukhang late na yung aking numbers. In fact, sometimes times 7. But going back, hindi naman, ang social welfare kasi tulad na nabanggit ko, hindi lang to pang mahihirap. Yes. We have clients here na nakapila minsan sa mga office namin. Yung may kaya siya ngayon, pero inubos ng sakit sa pamilya. Social welfare is for every single Filipino. Hindi lang para sa mahirap. Kaya nga ang tawag dun sa programa, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Pero yung isang programa, pang low income talaga. Kaya nga ayuda sa kapos ang kita program. Pero ulitin ko, kung meron akong, kung tatanungin ako saan pa natin pwede ma-improve, Yes. may dalawang bagay na talaga ang ating Pangulo araw-araw talagang pumupukpok. Una, yung stunting o yung pagkabansot. A third ng ating populasyon, ng ating mga kabataan ay still stunted. Manungo ka, ang problema dyan, pag dumating sila sa school age, irreversible na yung damage sa kanila. And hindi na sila halos they're at a disadvantage already pagdating sa school and later on in life when they compete for jobs. We have to end stunting already. Hindi to trabaho ng DSWD alone, na kasama ko dito ang DOH, ang DepEd, kaya nagtutulong-tulong kami. Sana mabigyan pa ng mas malaking program. Is the feeding centers? Let me explain it. Sana mabigyan pa ng mas malaking pondo ang stunting program. Yung feeding, maliit na 1% lamang, bahagi lamang yan ng stunting. Marami kasi iniisip nyo natin, payat ang bata, pakainin. Quite the contrary. Ang stunting starts sa sinapupunan at age 0. May golden window na tinatawag from 0 to 2. Ibig sabihin, mula sa pagbubuntis hanggang sa lactating age, lactating period ng mother, dapat namumuhunan tayo sa nanay at doon sa bata. Hindi ibig sabihin na papakainin mo lang. Tama yun, dapat may sapat na maayos, nutritious na pagkain. Pero bukod doon, meron yan yung mga vitamins and minerals na binibigay sa nagbubuntis. Paglaki ng bata, pagpanganak, dapat sinusubaybayan ng mga tamang bakuna, tamang mga vitamins at supplements also. Pero hindi lang yon. May tinatawag na yan kasi yung pagbibigay ng pagkain, nutrition specific. Talagang bibigyan mo ng pagkain. Pero pag susugpuin mo ang stunting, may nutrition sensitive. Ano ho yun? Yung komunidad. Kasi kung wala namang tubig at magdiarrhea rin yung nanay o yung bata, kaagad lugi na siya. Burado na lahat ng ininvest mo sa kanya. At malaki pa rin problema sa mga mahilublib nating pook
yung mga wash facilities kung tawagin, malinis na tubig. Kasama rin dyan yung early childhood simulation, yung mga daycare facilities na nabanggit nyo na tinugunan na ng Pangulo, at yung mga iba't iba pang pasilidad sa komunidad na sisiguraduhin na may sapat na nutrisyon na natatanggap ang bata at ang buntis. You know, Secretary, this is very important. Sabi nyo, 0 to 2 years. Alam ho ninyo, this has to be known to our people as we are now telling them, but more importantly, they have to be accessible to our people, to as many, and they will have to be monitored. Now, yun, mahirap na trabaho. Sabay kami nagmamonitor ng DOH. Would you believe that the first time in this country's history, meron na tayong automated tracking system. Yan lang ay naganap dahil sa utos ng ating Pangulo. Dati, Manong Oka, iba yung monitoring ng DOH, iba yung monitoring ng DSWD, iba yung monitoring ng DepEd. Ngayon, dahil sa programa ng ating Pangulo, ibig sabihin, DOH monitors the nutrition, the health side of it. We monitor the conditional, the social welfare side of it, and DepEd, the education side of it. I'll bigyan ng example. May buntis. Binigyan mo ng vitamins, binakunahan mo, tinulungan mo sa pre- and postnatal care. Pero kung wala naman naghahanap buhay dun sa pamilya, babalik ulit siya sa wala siyang makakain o yung wala siyang ipapakain sa mga anak niya. So that's why social welfare comes in. Diba? Part ba ito ng 4-piece program? Dapat ba natin ipasok sa 4-piece program? Pag yung bata lumaki na, pinasa na natin sa DepEd, bahagi ba siya ng feeding program ng DepEd? It has to be one straight line mula 0 hanggang 8 school age by 5 years old. Kaya nga stunting, Manong Oka, tama yung inisip niyo pagkain, pero hindi lang yun ang kailangan natin puhunan, kundi the overall well-being nung nagbubuntis at ng bata. Actually, pagkain ng nanay na papunta dun sa bata. You know, I remember way back, I might as well say, because it's a progression, no? Noon, mayroon yung tinatawag nating, aywan ko kung hanggang ngayon, no? Periculture centers all over. It's a private undertaking with government. Now you're saying it's even more comprehensive, more complete. So, saan pupunta yung nanay o yung pamilya? Well, again, sa mga health centers nila. Kasi doon ang point of contact dapat. Okay. Now, second point, sabi ko kung saan pa sana tayo pwede mamuhunan, sa Sustainable Livelihood Programs. Lahat kami yan meron. May Sustainable Livelihood Program ng DSWD, ang DOA, ang DTI, ang Department of Agriculture. Even labor has. And even labor. Kami nagtutulong-tulong kami dahil sabi ng Pangulo hindi pwede ma-replicate, pero kailangan pa natin pag-itingin yung pag-invest either sa entrepreneurial spirit ng ating mga kababayan para magsimula ng sariling mga negosyo or sa employment. Meron talaga tao ayaw magnegosyo kung di gusto magtrabaho, walang masama doon. Sa productivity overall, we have to keep on investing in the productivity of our people this time. Manong at Secretary, nakakapanatag ho sa totoo lang marinig lahat ng ito po mula sa ating kagawaran mula sa DSWD, handang rumisponde at merong mga komprehensibong programa para sa ating mga kababayan. Pero ngayon, Manong, I think ito na yung pagkakataon na dapat hingan natin ng mensahe si Secretary. Actually, bago ho kayo magbigay ng mensahe, sasabihin ko na nga, Shari, this is just the first. No? We would like to have him again kasi madami ho tayong pag-uusapan. Shari, Manong Oka, you know, it will take multiple episodes to explain the 1,100 things we do in the department. Thank you. Sabi ko nga kay Pangulo nung February, nung nag-anniversary kami, there's more to DSWD than AIX, Ayuda, and AKAP. There is so much more to it. And we've barely covered the tip of the iceberg. Day in and day out, maraming magigiting na mga social worker at community development worker sa departamento na nagtatrabaho ng tahimik. Hindi lang napapansin kasi mas uso pag-usapan ng AIX, ang AKAP, ang Ayuda. Pero kung we get into the nitty-gritty of it, the day in the life of social worker here or community development worker here will span multiple lifetimes. Kaya nga sabi ko, kulang talaga ang isang programa para dito. But going back, ako nagpapasalamat ho ako sa inyo sa pagkakataon na ibinigay nyo para makapanayam kayo sa inyong programa. Sana maulit pa to kasi meron kaming drive dito eh. Tamang tulong sa tamang impormasyon. Alam nyo, ang taong bayan kailangan ng tamang tulong. Pero if they're subjected to fake news, if they're subjected to wrong information, they won't get the right assistance. Yung tamang tulong sa tamang impormasyon program namin, ang request lang namin napakasimple. I-like at i-follow nyo ang Facebook account ng DSWD for you to get the right information so you get the right assistance. Ayan mga kaibigan, narinig ho natin si Secretary Rex. Babalik ho siya dito sa pag-uusapan natin. Madami ho tayong pag-uusapan.
sabihin ko lang, I'm really happy, I'm really assured na alam ho ninyo ang investment sa magandang kinabukasan ay investment sa mga tao mismo. Iyan po ang ginagawa ng DSWD. Babalik ko ba? Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa Sales and Marketing Unit, Marketing Specialist, Sales Account Specialist, Sales Traffic Assistant, News Division and Merchandising Unit, Graphic Artist. Ipadala ang inyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Isang boses, isang balita. Nagkakaisa. Ako po si Princess Habiba Saripauda para sa Balitang Pambansa. Lunes hanggang Biyernes. At masusubaybayan sa lahat ng himpilan ng TV at radyo at digital portals sa buong Presidential Communications Office. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong na kalalasong kemikal at mga bagay na maaaring pagmula ng sunog. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Mga kaibigan, natutuwa po ako sa mga sinabi na initiatives at reports ni Secretary Gatchalian. Alam po ninyo, ang tunay na sukatan ng level ng sibilisado ng lipunan ay kung paano yung lipunan na yan ay mapapangalagaan ang mga marginalized sectors, the unempowered. Ito po yung mga hindi na pinapansin dahil sila po ay hindi na produktibo, may kapansanan at sila po ay may edad na o kaya sick and elderly. Nasabi din ni Secretary Gatchalian, the part of their mandate ay matulungan ang mamamayan sa kanilang social development, social protection, at social empowerment. Ang DSWD, mga kaibigan, ay isang sangay ng gobyerno na dapat natin pagtuunan ng tamang tulong at tamang pakikisama para sa ating mga marginalized sectors ng ating lipunan. Mabuhay po kayo and God bless you. Sa harap ng mga hamon at problema ang kinakaharap ng ating bansa, nating mga Pilipino, patuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo ng ating gobyerno para mapabuti ang ating sitwasyon, makalaya sa kahirapan at magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Ako po si Shari Olikino. Mula sa Presidential Communications Office, ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil po sa inyo. Kaya kung ano man ang dapat nating harapin, na pagsubok tayo ay magsama-sama. Ako po si Oscar Orbos. Pag-usapan natin ito.